The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na napapadaan tuwing gabi malapit sa riles ng tren. Kung saan pinaniniwala ang may kababalaghan dito matapos na iilang tao ang natagpuang patay. Ako si Troy at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Lumipat kasi ako ng trabaho noon kaya naman nalipat sa iba ang aking sakayan. Dahil doon ay napapadaan ako sa isang riles ng tren dahil doon ako bumababa at naglalakad pa uwi. Madami namang bumababa sa riles, ngunit sa kabilang kanto pa ang lusutan ng aking bahay kaya naman binabaybay ko mag-isa ang riles ng tren. Dahil gabi na ako nakakauwi sa biyahe, ay madalas na madilim na ang aking binabaybay na daan at walang ibang tao bukod kay Mang Aaron. Kilala si Mang Aaron sa amin na matandang nakatira sa tabi ng tren. Lumilibot kasi ito sa amin para magwalis-walis at saktong tuwing ako ay umuuwi ay naaabutan ko pa siyang nagwawalis. Madalas ay nakikipagkwentuhan muna ako sa kanya habang naglalakad pa uwi. Isang gabi, nung ako ay umuwi ay nagtaka ako kung bakit maraming tao ang nakapalibot sa may bandang riles. Nung paglapit ko ay nagulat ako dahil may mga pulis na din dito, kaya naman nilapitan ko si Mang Aaron at nagulat ako sa kanyang ikwinento. Dahil may isang lalaki daw na natagpo ang patay sa riles na tila nasagasaan ng tren. Ang nakakahilakbot pa ay wala namang naiulat ang mga tren na dumaan dito. Ang iniisip ng mga pulis ay maaaring may ibang naging aksidente dito o kaya naman ay may nagtapon ng katawan niya. Dun ako biglang kinilabutan dahil sino ang magtatangkang magtapon ng bangkay sa mataong lugar tulad ng tabi ng riles. Kumalat tuloy ang usap-usapan na may pumapatay malapit sa amin kaya madami na ang sa iba dumadaan o kaya mas maagang umuwi. Sa kasamaang palad ay wala akong ibang sakayan papunta sa aking trabaho bukod sa riles at panghapon ng aking pasok. Kaya hanggang gabi talaga ako. Mabuti na lang ay nakakausap ko palagi si Mang Aaron pag nadadaanan siya kaya hindi ako gaanong natatakot. Tumigil din ang mga usap-usapan matapos ang ilang linggo at marami na ulit ang dumadaan sa riles na iyon. Ang huling mabigat na nangyari sa riles kasi ay nangyari 1 taon na ang lumipas. Ngunit tungkol sa mag-asawang away pa iyon at hindi dahil sa pagpatay. Isang gabi ay narinig ko sa radyo ang isang balita na may nabiktima na naman daw sa aming riles na lalaki. Tila inatake daw ito sa puso bigla habang naglalakad mag-isa. Dahil gabi siya namatay ay walang nakapansin sa kanya at kinabukasan na siya natagpuan. Si Mang Aaron ang nakakita sa kanya nung nagwawalis-walis ito ng madaling araw. Nung gabi daw ay nakita pa niya ito na tila lasing at dahil kakilala naman niya ito ay pinabayaan na lang niya itong umuwi mag-isa. Hindi daw niya inaasahang mamamatay ito nang ganun-ganun lang. Dahil bukod sa atake sa puso, ay tumama pa ang ulo nito sa riles, dahilan ng pagdanak ng dugo sa sahig. Pinaghihinalaan pa ng pulis na may foul play ulit dito dahil uminom pala ang biktima matapos hiwalayan ng asawa dahil sa kanyang pagkakaroon ng ibang kinakasama. Ngunit ayon sa autopsy,
ay inatake lang sa puso ang lalaki tulad nung huling natagpo ang biktima. Kaya lalong naging misteryoso ang mga pagkamatay sa Riles na iyon. Na tila nabalot ng kababalaghan ang mga pagkamatay ng mga naaabutan ng gabi dito. Lalong kumonti ang dumaan sa Riles na iyon at kahit mismong mga residente na nakatira doon ay lumipat sa ibang bahagi para iwasan ang lugar kung saan laging may natatagpo ang patay. Sa kasamaang palad ay ginagabi pa din ako ng uwi palagi sa trabaho. Isang gabi ay nag-alala ako dahil tila ako lang mag-isa at hindi ako sinalubong ni Mang Aaron sa Riles. Kinilabutan ang buo kong katawan nang makarinig ng tila isang naghihingalong boses. Ngunit nung lumapit ako dito, ay tumindig ang balahibo ng aking buong katawan sa aking nadatnan. Dahil kitang-kita ko si Mang Aaron na tila may kinakaladkad na katawan sa likod ng Riles. Duguan at walang malay ang lalaking hinihila niya at dun ko naisip na malamang ay si Mang Aaron ang pumapatay dahil siya lang palagi ang gising ng ganong oras sa may Riles. Napakaripas ako ng takbo sa takot na baka ako ang susunod na mabiktima ni Mang Aaron, lalo na testigo ako sa kanyang ginagawa. Dun ako napaisip na bumalik para kumuha ng ebidensya at magsumbong sa pulis para wala na muling mabiktima ang matanda. Hindi ako makapaniwalang kayang gawin ni Mang Aaron iyon, lalo na't kilala ito bilang mabait na kapitbahay sa amin. Dun ako nag-alangan sa aking sarili at naisip na baka mali ang aking pagkakaintindi sa mga nangyayari. Maya-maya ay tumaas ang balahibo sa aking batok. Paglingon ko ay tumambad sa akin ang muka ng isang matandang babae na duguan at nanlilisik ang mga mata. Dun ko napagtanto na malamang ay ito ang dahilan kung bakit inaatake sa puso ang mga naaabutan sa Riles. Napakaripas ako ng takbo papunta kay Mang Aaron. Dun ko naalala ang tungkol sa mag-asawang nag-away nung nakaraang taon, kung saan nagpakamatay nga pala ang babae dito mismo sa Riles na ito. Dun ko naisip na saktong 1 taon na ang lumipas, kaya siguro nagparamdam ang kaluluwa nito para maghiganti sa mga lalaki. Dun ko napagtanto na napagbintangan ko agad si Mang Aaron. Nang dumating ako sa bahay niya, ay inalalayan niya ako at nagkwento siya. Dun niya ipinaliwanag na nadatnan niya lang ang lalaki sa Riles at nilipat lang niya ito ng pwesto bago humingi ng tulong. Matapos nun ay nagsindi siya ng kandila at pinagdasal ang kaluluwa ng mga namatay, pati na ang biktima ng kaluluwa ng babae. Simula nun ay hindi na nagpakita ang multo at wala na ulit naging trahedya sa lugar na iyon. Hanggang ngayon ay nandun pa din si Mang Aaron. At natutunan kong hindi agad maging mapanghusga, lalo na sa aking naging malapit na kaibigan. Pareho naming hindi maiisip na ang sanhi pala ng mga trahedya doon ay dahil sa kaluluwang naghihiganti sa mga dumadaan sa Riles ng tren.